Siguro lahat tayo nakakita na dito o di ko lang alam kung naibalita ba to sa mainstream media kasi parang hinanap ko nga sa balita kanina sa mga mainstream media kung lumabas ba ho itong in-endorse ng Iglesia ni Cristo, itong 8. For the meantime, 8. Di ko alam kung dagdagan pa to sa Iglesia ni Cristo. Gaba! Gaba ni Bongbong Marcos. Alam nyo, isa lang talagang kinuha ng Iglesia ni Cristo sa alyansa. Kasi ito si Camille at saka itong si Amy Marcos, tinapon na to eh. Ngayon, tinapon ni Bongbong Marcos, ngayon sinuportaan ng Iglesia ni Cristo. Anong masabi mo dito sa mga taga-alyansa? Na panay paipal yung panay paipal itong alyansa. Abe, sagot mga taga-alyansa, isa lang talagang binitbit nitong Iglesia ni Cristo sa taga-alyansa. Bong Revilla lang ho ang kanilang binitbit. The rest, basura. Basura! Tsa! Kadiri naman kasi talaga eh. Nakakadiri. Ako si Bongbong Marcos, kahit pa to in-endorse ng ng Iglesia ni Cristo, di ko pa rin to iboto. Asus, mag-ano naman tayo, no? Ano bang gagawin natin kay Bong Revilla? So, ito yung in-endorse ng INC. Oh, Bongo. Check! Ay, ganun yan. Tapos, Bato de la Rosa. Pok! Check pa rin yan. Green, siyempre. Tapos, Rodante Marcoleta. Ay, check pang malarga. Pag check yan, green. Green. Green yan ha. Inday Sara. Kita niyo to, green. Long sleeve. Mang-asar tayo ngayon sa taga-alyansa. Kahambugan ng taga-alyansa. Mamaya. Sunod, Bong Revilla. Amy Marcos. Anong ginawa ng kapatid na si Bongbong Marcos? Binasura niya to, hindi sinama sa mga Kasi nga tumiwalag na si Amy Marcos eh. Eto. Camille Villar. Pia Cayetano. Ay, dalawa. Sorry ha. At itong si Bam Aquino. Ayan. Nawala tuloy. Ayan So, ito nang gaba ni Bongbong Marcos na mahilig kasi mahilig siya sa mga na papugi sa kanya mga kandidato. Ano yung papugi mo sa mga kandidato mo? Yang si Abalos na hanggang ngayon kumakain ng alikabok. Si Tolentino kumain ng alikabok pa din. Sa survey, latest na survey, nandito sa baba yung mga yan. Ito si Tolentino. Yan na yun. Dong Tolentino. Tol, patuli ka na. Hindi ka na talaga makaahon diyan. Kasi yung survey ngayon, hindi ka na makita talaga kahit bunbunan mo pa. Hindi talaga makita na. Pati itong si Abalos na ganun. Alam niyo, ito si Abalos, hindi ko talaga iboto yan. Alam niyo kung bakit? Nakatira nga ako ng Mandaluyong dati. Hindi naman maganda yan ang nagiging mayor yan. Hindi yan maganda. Nagiging mayor dyan dati. Favoritism ang kanyang binibigyan dati ng mga nagbibigay ng mga groceries yan eh. Ako di ko naman yun kailangan, no? Pero may nakikita akong kapitbahay namin dati na may kailangan dapat yun pero hindi kasama yun sa binibigyan. Di ko alam kung sa listahan sa barangay yun o kung ano talaga. Tapos ang Mandaluyong, ipagyabang niya dati. Ano bang gumanda lang Mandaluyong dyan dati? Laging baha yan sa mismo ng sa may City Hall ng Mandaluyong. Sus! Sa may circle dyan. Laging baha siyang mayor nun. Walang katapusang baha dyan sa may Nuevo de Pebrero. Acacia Lane. Dyan sa may GRU, sa may Kalintong. Grabing baha dyan. Nung siya pa ang mayor. Walang katapusang pagbaha dyan. Walang nagawa yan, mayor na yan dati sa Mandaluyong. Puro pangurap lang yan. Tapos pag may kunting achievement lang yan, grabe kahambog. Yan. Napala mo ngayon Abalos at saka yung Tolentino. Ano pa yung napala ni Tolentino na kinuha to ni dating Pangulong Duterte sa sa MMDA chairman? Wala rin na nagawa to. Tapos ang dami niya mga sinasabi na ganyan-ganyan. Ay sus, Tolentino. Yon, buti nga di binitbit ng Iglesia ni Cristo. Sa laking tuwa ko talaga. Nakakahiya naman kasi talaga. Ito na yung karma ni Bongbong Marcos. Itong niluwa niya. Yung parang inaapi kasi niya to si Amy Marcos eh.
ako sa totoo lang, no, ito si Amy Marcos kasi ganito na lang. Ang dami naman talaga nagsabi niya na manggagamit. Oo, nandoon tayo sa manggagamit. Pero walang naglakas loob ng mga senador na paimbestigahan kung anong nangyari nung pagkahuli ni dating Pangulong Duterte. Ni si Bungo nga, ni si Bato de la Rosa hindi nagpatawag to ng ng hearing sa Senado. Si Amy Marcos ang nagpatawag. Kaya ang ginawa ko, sabi sa anak ko, boto na lang natin to. Kasi nakikita natin nag-effort yan. Kaya binoto yan ng anak ko. Sabi ko, iboto natin yan. Kasi kahit naman papaano, at least man lang tayo, nagkaroon tayo ng idea kung sino ba talaga ang may pakana nun. O, may lumabas din naman sa kanyang, sa kanyang tinatrabaho. O, pinakasuhan niya sa ombudsman itong dalawang Rimulya. Dalawang general, ha? PNP chief, itong si Marbil at saka itong si, itong si Torre. Sino pang isa? Si Lacanilaw. 5 ang kanyang pinapakasuhan sa ombudsman. So sabi ko, may karapat dapat ka naman na talaga iboto pag naintindihan mo. Kasi pag hindi natin to, inaksyonan din ni Amy Marcos, ang nangyari kay, dating Pangulong Duterte, wala. Puro tayo haka-haka lang. At least man lang, may lumitaw ng pangapangalan nun kung sino ba talaga nagpahuli at kailan pa na pinaplano yun. Yung panahon na yun na dinampot si Pangulong Duterte at dinala dito sa The Hague. Kaya wala sa akin yun na hindi natin suportahan si Amy Marcos. Sa akin sabi ko, suportahan natin yan. Kaya sabihin nga nila, manggagamit, okay na, okay, nakikita natin. Kanya-kanya tayong opinion. Pero sa kanyang ginawa kasi, nag-effort siya doon. Ang kanyang ginagawa, makikita natin na nag-hearing ng 2 beses eh. So ito na ngayon, ang Iglesia ni Cristo, tumingin talaga sa mga tao, dapat talaga na suportaan din nila. At ito na yung gaba ni Bongbong Marcos. Yung mga kandidato niya dyan, si mga Erwin Tulfo, itong si Lacson, itong si Tito Soto, dapat na talaga ibasura na yan. Mga matatanda na yan eh. Matanda na yan, mga yan. Lacson, puro na lang yan, sumasabay na lang sa Agos yan ngayon eh. Ayun ngayon, video atake sa kay dating Pangulong Duterte na ngayon na patapos na yung itong kampanya. So, ang Iglesia ni Cristo ngayon, di natin alam kung magdagdag pa ba ng 4 yan. Kasi 8 na nga itong in-endorse nila. Ito kasama sa 8, balikan natin, Amy at saka si Camille Villar. So, ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, nakikita nila kung gaano kadihado itong dalawa kasi mukhang may pang-aapiri naman kasi talaga kay Bongbong Marcos eh. Ito si Bongbong Marcos naman, ilang sorte yun na hindi niya binanggit si Camille. Pero itong bandang huli naman, binanggit na naman niya ulit. Laban ubaw ito si si Bongbong Marcos. Ang utak talaga ni Bongbong Marcos, parang parang binabad mo na yung utak niya. Pagkababad, anuhin mo ganunin mo, ayun maalala niya yung sino ba yung mga kasama niya. Pero pag hindi mo galawin yung utak niya, hindi mo kawkawin, wala. Ito, bukas, bukas? Sabado, di ko alam kung, wala tong bukas, si Claire Castro. Sigurado to, itanong to sa taga Net25 si Eden Santos kung ano masasabi mo sa inendorso nitong Iglesia ni Cristo. Kasi si Eden Santos, Net25, Iglesia ni Cristo yan eh. O ano masasabi mo dyan? Kanina mayroon ako nakita na naman na interview ni Eden Santos kay Claire Castro. Hindi masyadong sinagot. Tapos nagturo na sa ibang nagtatanong, pinasa na naman sa kay Ivan Mayrina kanina. Yun ang kalaban na talaga to ni Eden Santos eh. Itong ni Claire Castro, so si Eden Santos ng reporter ng Net25. So ngayon, INC gumalaw na, kumilos na kung sino talagang suportaan. Ayan na. Nakikita natin ngayon 8 at pasok sa dalawang inendorse dito sa PDP Laban, si Bato at saka si Bungo. So yung the rest nun, hindi talaga yon. Di ba natin alam? Mamaya, yun kukunin pa nila ito yung iba eh. Di ba natin alam yan eh. Kung gawin lang 12 talaga yung i-endorse nila, mantayin na lang natin. Pero itong 8, advance na to. Advance. Ang laking advantage nito. Pag binitbit ka ng Iglesia ni Cristo, sa totoo lang
So itong alyansa ni Bongbong Marcos, may posibilidad to na malulusaw pa to sa itong naghayagan na ng Iglesia ni Cristo. Delikado ang alyansa dito. Delikado sila dito. Sabi nga, nagkukomment dito, bakit daw ang Iglesia ni Cristo, anong pakialam daw ng mga Iglesia ni Cristo sa mga politika, at bayad daw ang Iglesia ni Cristo. Ako ayaw ko mag-comment na bayad ang Iglesia ni Cristo kung sino ang suportaan nila. Hindi ko pwede mag-komento sa kanila. Kasi noon pa yan. Although mayroon Iglesia ni Cristo na in-endorse na hindi rin naman nananalo. Pero karamihan, pag binitbit nila yan, pag silang nagproklama niyan, siguradong mananalo. Mangilan-ngilan lang yung hindi pumasok sa kanilang, hindi nananalo. Karamihan yan, pag sila ang sumuporta, mananalo talaga ang pagsuportahan ng INC. Plus, iba pa mga religious group, itong kay KOJC at saka ano. So, depende na yan sa inyo. Wag lang natin siraan ang Iglesia ni Cristo. Kasi pag hindi nga pabor sa inyo, siraan nyo ang Iglesia ni Cristo. Ito, fair tayo dito. Dalawang PDP laban, dalawang alyansa. Fair ang ano nito Kung tutuusin, tingnan natin to. Kasi si Camille Villar, di naman talaga to alyansa na eh. Ilang alyansa ng sorte nito na hindi niya pinuntahan. Kaya walang mangyayari dito sa alyansa talaga. Malulusaw ang alyansa. Ay nako, Bongbong Marcos.